Isang makakalikasang araw mga ka-forester. Ngayong araw is hindi po typical na content yung ating gagawin. Yung araw is ipapakita ko sa inyo yung isa nating first love maliban sa aking minamahal, yung pag-aalaga ng mga tanim dito sa aking mini garden, or sabihin na nating may maliit akong garden dito na kung saan inalagaan ko sila. So, i-introduce ko po sa inyo yung aking mga bibis na mga Tillandsia family, or sinasabi nilang mga herb plants. No? So, yung madaming uri ng mga Tillandsia, mga forester. So, ang ilan sa kanila ay inalagaan po natin. Ituturo ko din sa inyo kung paano mag-separate ng bagong sibol na Tillandsia sa kanyang mother plant, kasi kailangan nating i-separate yun para dumami din sila. So ito yung subject natin ngayon. Ito yung isang Tillandsia, isang ore ng Tillandsia. Malaki siya. So itong offspring na ito, tawag dito sa kanyang babies, is offspring kasi ito yung mother niya. Itong Pasig Goodbye na kasi namulaklak na siya. Ito, namulaklak na. Yung mga Tillandsia kasi pag namulaklak na, hindi na sila yung lifespan nila is mawawala na. So mag-iwan sila ng panibagong sibol na tinatawag nating offspring. Ito yung bagong offspring niya. So, mga ilang taon na to bago natin i-separate. Kasi hindi agad-agad natin i-separate. Kasi yung plano ko dati, palalakihin muna siya bago natin i-separate. Kasi yung offspring niya, doon siya kumukuha ng nutrients sa kaniyang mother. So, hindi kailangang i-separate agad. Kahit nakapit siya dito sa ating driftwood, yung kinapitan niya is driftwood ito, hardwood ito na driftwood na nakita natin sa ating paglalakbay. So yun yung ginawa natin. Yung mga root system niya dito is nakikita natin. Sobrang init. Ayun. Ayun, yun yung gagawin natin. I-separate natin to. Bakit nga ba siniseparate yung bagong sibol na offspring sa kanyang mother plant? Kasi yung kanyang pinaka-mother is, yun nga sabi ko, mawawala na. So, kailangan nating ma-separate to para mapalago pa natin to, mamulaklak, at ma-crossbreed natin sa mga kasabayan niyang Tillandsia na mamumulaklak din. So, yung mga uri ng Tillandsia ay iba-iba. Lagayin muna natin dito. Is mayroong mga Tillandsia ganito. Yan, ito yung Fungana na isang ore. So yung ginagawa natin is ilalagay natin sa mga driftwood. Yung kung nakikita nyo sa aking likuran, yan mga iba't ibang ore ng Tillandsia. Sa mga darating na panahon, ipapakilala ko din sila sa inyo. Yan yung ginagawa natin. Ilalagay natin dyan. Ito din, isang ore din ng Tillandsia, is Fungana din. Ayan. Nasa driftwood din siya. Pero may isa ding technique, mga ka-forester, kung saan natin siya nilalagay. Dito din, ito nasa driftwood din, isang ori din siya ng Tillandsia. Ayun, pwede lang siyang ikapit kahit saan mo gusto. Ayun, yun yung ginagawa natin. Kahit saan mo gusto, pwede siya. Dito sa ating likuran, meron diyang iba't ibang ori ng Tillandsia. Tsaka ito din yung pinaka-paborito ko. Isang uri ng Tillandsia. Ayan. Matagal na to sa akin. Matagal na to siya sa akin. Kaso lang, hindi pa siya nagbigay ng offspring. Ilang taon ko na tong inalagaan. Hanggang ngayon is ganyan na siya kalaki. Sobrang laki niya. Ayan. Nasa driftwood din siya. So, paano natin ginagawa na yung Tillandsia is didikit siya sa driftwood? Paano natin papalabasin yung kanyang mga root system?
Yun yung pinaka-subject natin ngayon. So, simulan natin. Siyempre, yung gagamitin natin, kutsilyo, yung super brush natin. Siguro yung mga katulad kong nag-alaga is alam yung super brush. Yung scissor or gunting. Tsaka gumagamit tayo ng tawag dito, flower wire. So ito yung ginagamit natin para mas madali yung ating buhay. Yan. So yung gagawin natin, kukunin natin siyempre ito. I-separate natin. Kukunin talaga natin siya. Kukunin talaga siya natin sa kanyang madapit. Ayun. Pagkatapos natin makuha, siyempre, sisiparate natin ito. Ito, kukunin natin. Tsaka dito. Dandahan lang yung ating ginagawa. Ayun. Dalawa na siya. Ito yung pinaka-mother niya. Tsaka ito yung bago niyang offspring. So, kung kikita nyo, is madami ng na unti-unti nang na kumbaga unti-unti nang nalalanta yung mga dahon niya dito kasi ubos na yung nutrients or ando na siya sa kanyang lifespan. Ibig sabihin nun is nakuha niya na yung pinaka-peak ng kanyang buhay. Di ba? Kasi sa totoo lang, wala talagang nagiging bato sa mundong ito, di ba? Kahit nga tao is nagsisi goodbye din. Ganun din yung mga halaman. Pero bago magsi goodbye, lalo na yung talansya, nabigay siya ng offspring. Ito siya. So yung gagawin natin is linisin lang natin to. Kasi may ayun, may root system naman siya, may lumabas naman. Tapos nating malinis, linisin din natin uli yung paglalagyan natin, lalo na kung yung paglalagyan natin ay katulad pa rin ng dati. Dito pa rin natin siya ilalagay kasi mas maganda ditong ilagay. Kaya tingnan din natin yung mga paglalagyan natin na kaaya-aya din tingnan or bagay talagang silang ilagay ito. So yun, kontrang linis lang. Tingnan yung mga hindi na kailangan doon. Ayan, okay na. So, yung gawin natin is ilagay lang natin dito. Ayan, ilagay lang dyan. Tapos, talian po natin siya ng kanina natin itatali yung flower wire. So, paano nga ba tinitalian? Dito lang. Itatali lang natin dito sa kabila. Bakit tinatalian? Para
hindi pa kasi stable yung root system niya. Hindi pa siya nakadikit sa driftwood, so kailangan muna natin itali. Later on, pag nakadikit na yung root system, pwede na natin kunin yung tali niya. So yun lang yung ginagawa. Ayan. Dito kasi sa likod, bagong ano pa yung mga root system niya, hindi pa yan dikit. Later on, pag dumikit yung mga root system niya, kukunin natin yung tali para maganda talaga tingnan na dikit na talaga siya. So ito na siya. Ayan, yun na isabit. May tayo siya sa likod. Yan, gawa natin siya ng sabitan. Pwede din natin siyang ilagay as center table. Okay. Ano naman? So ayan na siya. Ito yung bago nating ginawang offspring at saka ito yung mother plant. So yung gagawin natin dito sa mother plant, itatali din natin siya ulit, pero titingnan natin kung may bagong sisibol pang offspring bago siya mawala. So kung wala na, wala na tayong magawa doon. Mag-say goodbye na talaga siya. No? So, ito naman is papalaguin natin at paggagandahin masyado. Kahit ito'y maganda na. Di ba? Magandahan na siya. So, paggagandahin pa din natin. So, paano ba siya isasabit? Dito sa likod, meron niyang sabitan. Isasabit lang natin ganito. Pwede din natin lagay na nakaganyan. Gawing pang center table, pwede din. So yun yung ginagawa ko sa aking mga alagang tilansya dito sa bahay. So ayun mga ka-forester, maraming salamat sa inyo pong walang sawang pagsuporta kay Arman the Forester. Lalong-lalo na sa Team Bicol, sa founder po namin, Mikey Joe Vlog and Sisi Kujo Mikey Love. Maraming salamat sa inyong suporta. Hindi rin matatawaran yung suporta ng aking kaibigan na nasa Antipolo na ngayon, ang aking kaibigang Glottstorm Vlog. Suportahan po natin yung mga kasamahan ko na sumusuporta sa akin, lalo na sa aking mga live stream. Thank you so much. Maraming salamat din sa lahat ng sumusubaybay at nagbibigay ng pagmamahal. Mga super chatters po natin, yung mga members po, yung mga ka-forester members, maraming salamat po sa inyong suporta. Pagtanggap po kay Arman the Forester. Kung ano po yung maibigay niyang content ay tinanggap niyo po. Sana po hindi po kayo magsawa sa pagtanggap sa akin at panood po ng aking mga content. Maraming salamat doon. Sa lahat po ng sumasubaybay, nagmamahal at sumusuporta. At sa lahat po ng sumusuporta sa akin araw-araw, sana po wag po kayong magsawang makita yung aking pagmumukha, yung ating mga pinag-uusapan. Maraming salamat po. Sa darating na Disyembre 28 is magwa 1 year na po tayo sa YT community. Pero andun pa rin po kayo. Sana hindi nyo po iiwan yung Arman the Forester na tinanggap nyo at sa mga taong tatanggap pa, maraming salamat po. Yun po, maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Sa muli po, ito po ang inyong lingkod. Arman the Forester po, isa pong manggugubat ng Pilipinas. Sabing God bless po at thank you so much. Bye-bye po.